New normal, bagong mindset, paano nga ba ang kabataan mula mental health hanggang blended learning? Noon, walang face mask at distansya, ang simpleng buhay bago ang pandemya. COVID-19, binago ang bansa, milyon-milyon ang naapektuhan, paano lumaban ang Pilipino? Online classes, lockdown at bakuna. Sapat nga ba ang tugon ng gobyerno? Digital transformation nagbilis, ekonomiya bumagal at kalikasan huminga. Magandang araw, kababayan. Ako si Sieno Wu. At ako naman si Sheena Victoriano kasama ang puwersa ng buong Group 5. Narito kayo sa Balita Ngayon. Sa unang bahagi ng ating ulat, balikan natin ang buhay ng bawat Pilipino bago bumutok ang pandemya. Isang mundong puno ng sigla at walang iniintinding bansa. Para sa mas malalim na pagtanaw sa araw-araw na buhay noon, samahan natin si Michelle Risco. Michelle? Sa mga eskwelahan at pamayanan sa Pilipinas, makikita ang araw-araw na simpleng saya. Kabataang naglalaro sa kalsada, tindahang bukas hanggang gabi, at ang mga Pilipinong sanay sa yakap at kamayan. Ito ang buhay bago ang pandemya. Lahat ng bagay ay malayang nagagawa, napupuntahan, nahahawakan ng walang limitasyon. Ngunit nang dumating ang pandemya, biglang nagbago ang lahat. Natahimik ang buong mundo, at ang bawat Pilipino ay kinakailangan na manatili sa loob ng bawat tahanan. Ang dating mga ngiti na malaya ay natakpan ng face mask, ang mga yakap at kamustahan ay naging video call o tawag. Sa kabila ng mga pangamba at walang kasiguraduhan, nagsikap pa rin ang lahat na bumangon sa kanya-kanyang paraan. Maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho at marami rin ang natutong mag-online business. Ang mga pagtuturo na dati sa loob ng eskwelahan ginagawa ay napalitan ng virtual online class. Ang bawat individual ay natutong magpahalaga sa buhay, pahalagahan ng kanilang mga mahal sa buhay, at bigyang importansya ang kalusugan. Sa ikalawang bahagi ng ating ulat, patuloy ang epekto ng pandemya sa bawat Pilipino, mula sa kalusugan hanggang kabuhayan. Milyon-milyon ang naapektuhan ng COVID-19. Ayon naman sa datos ng Department of Health, higit sa 3 milyon ang kaso ng naitala sa bansa sa kasagsagan ng pandemya. Sa kabila ng lahat, patuloy na lumalaban ang bawat isa, mga frontliner, guro, magulang at kabataan. Paano nga ba nila ito hinarap? Para sa mas malalim na mga pagtingin sa sitwasyon, narito si James Vasquez para sa mga detalye. James Vasquez, kamusta ang lagay riyan? Malaking hamon ang pandemya para sa pamahalaan at para sa ating Pilipino. Ang mahigpit na lockdown ay nakatulong upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ngunit nagresulta rin ito sa pagkawala ng trabaho at paghina ng kabuhayan. Sa edukasyon, ibinatupad ang online classes. Ngunit maraming estudyante ang nahirapan dahil sa may na internet at kakulangan ng gamit. Pagdating sa bakuna, sinikap ng pamahalaan na palawakin ang kampanya upang protektahan ang mga mamamayan. May mga nagtiwala, ngunit may ilang din nagduda dahil sa kakulangan ng malinaw na impormasyon. Patuloy pa rin hinaharap ng bansa ang epekto ng pandemya habang sinusubukang bumangon ng sabay-sabay. Balik sa inyo. Sa gitna ng pandemya, ipinatupad ng pamahalaan ang online classes, lockdown at malawakang programa sa pagbabakuna bilang tugon sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Gayunpaman, patuloy na tinatalakay ng mga eksperto at mamamayan kung sapat ang mga hakbang na ito upang mapanatili ang kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Para alamin ang mga kasalukuyang kalagayan ng mga mamamayan sa ilang lugar, naroon si James Vasquez. James, ano ang sitwasyon mo? Makikita niyo sa aking likuran, ang negosyo nagsara. Habang bumagal ang ekonomiya at libo-libong negosyo ang nagsara, mabilis na umunlad ang digital transformation sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang lumipat sa online work, online selling at digital learning upang ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan at edukasyon. Sa ekonomiya, unti-unting nagsimula bumangon ang ilang sektor sa pamahalaan sa pamamagitan ng programang pangkabuhayan para sa maliliit na negosyo. At sa kalikasan naman, ang hangin ay mas malinis at bumaba ang polusyon dahil sa limitadong galaw ng tao na nagpapakita ng epekto ng mga pagbabago sa ating kapaligiran.
Pinakita ng pandemya kung gaano kabilis magbago ang bansa at kung paano tayo matutong umangkop sa bagong normal. Yun lamang aking lagay ngayon. Balik sa inyo, Bu at Victoriano. Maraming salamat, James! Digital transformation, nagbilis, ekonomiya bumagal at kalikasan nakahinga. Sa gitna ng kaguluhan, paano nga ba binago ng pandemya ang muka ng Pilipinas? Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, makikitang bumagal ang ekonomiya noong 2020 dahil sa malawakang paghinto ng mga negosyo at industriya. Subalit kasabay nito'y mabilis namang umangat ang digital sector mula sa online shopping, remote work, digital banking hanggang sa paggamit ng mga online platform sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Dito unti-unting pumapasok ang bansa-bansa ang tinatawag na digital age. Samantala, habang nakatigil ang maraming aktibidad, ang ekonomiya, tila nakahinga rin ang kalikasan. Bumaba ang antas ng polusyon, luminis ang hangin at muling nasilayan ang mas malinaw na asul na langit sa ibang mga lungsod. Para naman sa mas malalim na pagtingin ng epekto sa ekonomiya at kalikasan, samahan naman natin si Michelle sa kanyang ulat. Michelle, kamusta ang ligay riyan? Michelle? Malaki rin ang naging dagok ng mga Pilipino sa ekonomiya. Marami ang nawalan ng trabaho at negosyo. Ang mga establishmentong puno ng mga tao, ngayon tahimik at ang mga lugar ay nakapadlock. Sa paghina ng face-to-face ng mga negosyo ay siya namang pag-usbong ng digital transformation o digital businesses. Marami ang nagsimula ng online businesses, pagbebenta ng mga pagkain at iba't ibang bagay at mga samot-saring mga pangangailangan sa araw-araw. Kanya-kanyang diskarte sa paggamit ng digital devices gaya ng cellphone, laptop, iPad o tablet. Sa kabila nito, ang polusyon ay luminis at naging masimoy ang hangin dahil nakahinga ang ating kapaligiran sa mga tao at polusyon dulot ng mga sasakyan. Na-adapt na natin ang new normal. Sa ating COVID-19 map report, mahalagang balikan ang naging paggalaw ng mga kaso sa bansa upang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Kung matatandaan, noong Enero 10 taong 2022, naitalan ng Department of Health ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa isang araw sa buong Pilipinas. 33,169 ang naturing na bagong impeksyon. Ito ang tinuring na pinakamataas na daily surge mula nang magsimula ang pandemya at tumama sa halos lahat ng rehiyon ng bansa, lalo na sa National Capital Region na siyang naging sentro ng transmission noon. Sa panahong iyon, bumabot ang positivity rate sa matataas na antas, indikasyon ng mabilis na pagkalat ng Omicron variant sa komunidad. Ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ay bumagsak ng 87% ngayong taong 2025, kung saan 1,774 lamang ang naitala sa buong bansa. Walang natukoy ng mga regional na hotspot at iniulat ng DOH ng walang ukol sa mga variant sa estado. Ang mga sistema ng pampublikong kalusugan ay nananatiling mapagpantay. Yan lamang ang lagay ng panahon ng pandemya at magbabalik ang balita ngayon. Bro, kadiri! Ang dumi! Uy, ayun yung crush mo, oh! Vote for me for president. Thank you. Bro, kakamayin niya lahat. Relax! Andito ang handsome antibac soap. Sabon na nagbibigay ng higit sa linis. Mabilis maglinis, mabilis tumulong sa love life mo. May brightening care, may extra clean, may natural scent na kaya ang bango kahit simpleng hugas. Hi! Thank you for supporting the student council. Ano ba nadarama? Huwag nang Hello, good luck sa campaign mo. Thank you! Ang lambot ng kamay mo, ah. A good hygiene is a good leadership. Yes.
pre. Hinawakan kamay ko, pre. Oo nga eh. Linis na banayad, lambot na subok, bango na natural. Handsome Antibac Soap para sa malinis na kamay at first impression. Mahalagang paalala, ugaling magugas ng kamay bago makipagkamay, bago kumain at pagkatapos humawak ng anumang gamit. Stay safe, stay clean. 3 taon matapos ang pandemya, unti-unting bumabalik ang sigla ng bayan mula sa paaralan, negosyo hanggang sa mga pampublikong lugar. Ramdam muli ang pag-angat ng ekonomiya. Ngunit higit pa sa anumang pagbabago, ang pinakamahalaga ay ang natutunan nating lahat. Ang halaga ng kalusugan, pamilya at pagkakaisa. Para sa mga kwento ng pagbangon at tagumpay ng kabataang Pilipino sa bagong normal, narito si Michelle Wisco. Kamusta naman ang lagay diyan sa Far Eastern University? Michelle? Tayo ay nasa digital era kung saan na-adapt na natin ang tinatawag na new normal sa gamit ng mga digital devices na gagawa na natin ang blended learning style. Ito ang paggamit ng online class at face-to-face classes. Ganito ang makabagong learning style ng mga estudyante. Paghina ng ekonomiya, pagbabago, mga masasakit na alaala at kwento ng pag-asa sa pagbangon ang iniwan ng pandemya sa ating kapaligiran, sa ating mga buhay at sa buong mundo. Ngayon, makakapanayam natin ang isang estudyante at nandito tayo sa Far Eastern University. At ngayon ay nandito si Shen, ang kapwa ko na com. At Shen, ano ang masasabi mo sa pag-adapt mo sa new normal at ano ang na-realize mo tungkol dito? So after the pandemic, as a student, realize ko, before the pandemic, meron na talagang mga hybrid learning sa ibang bansa. And then nag-adapt yung Philippines during the pandemic, nagkaroon tayo ng blended learning. And after that, ginagawa pa rin siya hanggang ngayon. So I think as students, kailangan maging flexible din tayo sa mga ganitong pamamaraan. Kailangan alam natin kung paano tayo mag-a-adjust. Pero at the same time, meron din kasi disadvantages ang hybrid setup or yung blended learning. Kasi, for example, ngayon, no, feeling ko yung tuition or yung miscellaneous fees na binabayaran natin, hindi natin siya nasusulit. Kasi nga, we only stay in campus 3 or 4 days max. So, kailangan siguro mag-isip pa ng ibang way or i-improve yung implementation ng blended learning para it's beneficial both for the university and for us students. Maraming salamat, Dong Shen. Alam nyo ba, ang virus mismo na naging sanhi ng pandemya ay tinawag na SARS-CoV-2, habang ang sakit na dulot nito ay pinangalanan ng COVID-19. Na nangangahulugang coronavirus disease 2019. Kaya kung mapapansin mo, magkaiba ang tawag sa virus at sa mismong sakit. Fun fact yan na madalas hindi alam ng iba. Ang pandemya ay dulot ng bagong uri ng coronavirus na unang natukoy sa Wuhan, China noong Disyembre 2019. Mabilis itong kumalat sa iba't ibang bansa. At dahil sa bilis ng pagtaas ng kaso, idineklara ng World Health Organization ang COVID-19 bilang isang pandaigdigang pandemya noong Marso 11, taong 2020. At ito pa, noong unang buwan at ng pandemya, maraming bansa ang sabay-sabay na nagpatupad ng lockdowns, travel restrictions at health protocols. Naging malaking bahagi na rin ang laban ng mask wearing, hand washing at social distancing na hanggang ngayon ay itinuturing na classic pandemic measures. Nakaka-amaze. Isipin kung gaano kabilis nagbago ang mundo dahil sa isang microscopic na virus. Kaya tandaan, maliit man ng virus, pero malaki rin ang naging epekto niya. At mas malaki pa ang natutunan natin mula rito. Balik sa inyo, Wu. Pag naaalala ko yung mga panahon nung pandemya, parang hindi pa rin ako makapaniwala sa mga pinagdaanan natin yon. Akala ko noon habang buhay na tayong naka-face mask. Parang bawat araw may kaba, tapos puro takot.
2 taon akong nawalan ng high school life. Pero sa totoo lang, dumating rin ako sa punto na ganito na ba talaga tayo habang buhay? Pero buti na lang, unting-unti tayong nakabangon. Kaya sa tuwing babalikan ko, parang zombie apocalypse talaga. Tahimik ang daan, sarado ang tindahan, at lahat online. Ikaw naman, Sheena, kamusta naman ang karanasan mo nung panahon noon, nung pandemya? Tama ka dyan, Wu. Para sa akin, tumigil din talaga yung mundo ko sa sobrang hirap ng pag-a-adjust sa lockdown. Lalo na sa online classes. Pero ang mahalaga dun ay marami tayong natutunan na bagay, katulad ng pangangalaga natin sa kalusugan natin na mas napagtatuunan na natin ang pansin ngayon. At lalo na nung mga panahon ng lockdown, mas lalo tayong napalapit at nagkaroon ng oras para sa ating mga pamilya. Kung tutuusin, ang pinakamalagang bagay na natutunan natin nung panahon na yun ay bit-bit pa rin naman natin hanggang ngayon. Ikaw naman, James, sa tingin mo, bilang isa sa mga estudyante na nakaranas ng lockdown ngayon, ano para sa iyo ang pinakatumatak? Alam mo, Sheena, sa aking experience at tumatak sa akin, yung mahirap at nakakatakot dahil kahit anong ingat at kaligtasan sa aming lugar, nagkaroon pa rin ng COVID-19 ng ilang miyembro ng aming pamilya. At yan lamang yung naging experience at naranasan ko nung pandemya. Michelle, ikaw naman, bilang kabataan din, ano yung pinakamatinding aral na nakuha mo nung panahong yun? Isa sa pinakamahalagang aral na aking natutunan ay ang pagpapahalaga sa buhay at kung ano man ang ginagawa ngayon. Tayo ay nasanay sa tradisyonal na pamumuhay, ngunit pagkatapos ng pandemya ay maraming bagay na ang nagbago at kailangan nating mag-adapt sa mas makabagong pamamaraan na tinatawag na new normal. Jerry, ikaw naman, ano ang iyong mga karanasan sa pandemya? Marami talaga nagbago, Michelle. Natuto tayong mas maging maingat sa kalusugan natin. Naging strikto tayo sa paraang maghugas ng kamay at pagsuot ng face mask para sa mga sakit. Dahil dito, naging mas matatag tayo at nalagdagan ang kaalaman natin tungkol sa ating kalusugan dahil sa panahong iyon. Pero huwag mag-alala. Paunti-unti naman natin nababalik ang mga bagay sa dati. Nalaman ko rin na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kaya nating makasurvive at maging mas malakas pagkatapos. Alam mo, napakahalaga niyan, Jeric. At ngayon, kahit tapos na ang pandemya, dala pa rin natin yung mga aral na yon. Ikaw, Jerome, ikaw naman, anong masasabi mo? Para sa akin, Jeric, ang pandemya na iyon ay isang mahalagang parte ng buhay ko. Kasi kung hindi nangyari ang pandemya, ang dami kong taong hindi makikilala, lalo na yung mga nakakasama ko ngayon. Sila ang mga taong nakatulong sa akin na makaraos sa buong pandemya. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko na alam kung ano ang sitwasyon ko sana ngayon. Balik sa'yo, Wu. Matthew, ikaw naman, bilang kabataan, ano ang pananaw mo? Para sa akin, naging mahalaga ang pandemya dahil nakalimitado ako ng paglabas ng bahay upang makaiwas sa pagsalo ng sintomas sa COVID-19. Yun lang ang naranasan ko nung panahon ng pandemya, Wu. Tama ka dyan, Matthew. Sa huli, iisa lang ang malinaw. Ang pandemya hindi nagtapos sa pagkakulong natin, kundi nagbukas sa panibagong pag-asa. Mula rito sa Group 5 News Team, ako si Sienna Wu, kasama sina Sheena Victoriano, Michelle Wisco, James Vasquez, Jerry Young, Matthew Yao, at Jerome Unay. At ito ang Balita Ngayon.